Chill Chill Talk. Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Hi everyone, welcome to another episode of Chill Talks Podcast where conversations happen. So I am your host, PJ, and new setup. and after a while, naka-record ulit. Tapos, best way para matesting ang bagong setup is with our guest for today. Actually, si Miss Dustin. Can you introduce yourself to us? And kamusta yung ganitong ambience na setup namin? So, hello. Ayos naman siya. Very cozy. Chill ng vibes. Kasi ganito lang naman talaga pag nag-uusap eh. Kasi yung ang daming tao sa paligid, tapos hindi ka makapag-focus sa sasabihin mo kasi nahihiya ka. Mas okay yung ganito, actually, ang ganda. Yung parang may pressure. Pag sa labas kasi, usually may pressure kapag... Tapos may nakatingin sa'yo like... parang mag-a-adjust ka ba, di ba? Oo. So for the benefit of our audience, can you tell something about yourself? Tagasan ka? Anong ginagawa mo ngayon? So, hi everyone. My name is Dustin Angela Biasan Alok. I am 20 years old. Nag-aaral ako sa Camarines Norte State College. Third year student of Bachelor of Arts major in History. Ang pinagkakabalahan ko ngayon is nagpe-penetrate ako sa showbiz. Tapos, gym, nagba-volleyball, nagtatry din ako magpasok sa music. Kasi gusto ko i-explore lahat ng kaya kong gawin. Kasi, why not, di ba, maiksi yung buhay? And you're still young, actually. Yes. Sabi ko nga try ko kaya itong bagay na to. Kasi actually guys, itong pagpipilm, hindi ko naman ito madidiscover kung kung hindi ako nag-try. Yun nga, na-curious ako kasi before tayo mapasok sa ALM, Opo. sa kay Sir Alvin, is that nakikita kita more on ambassadress, more on sa modeling, tapos bigla ka nagta-transition into film. So, what pushed you to start with that? And anong pinagkaiba ng acting in front of the camera than just being an ambassadress? Sa akin po kasi ang nagtulak talaga sa akin na mag-film is yung pangarap ko talaga yun nung bata pa ako. Kasi way back nung 5 years old ako. Alam niyo po yung mga rom-com movie? Yung kila Claudine, tapos kay Rico yan. Uy, maganda yun. Pinapanood yun ng tita ko dati. Favorite ko po dun yung Got to Believe. Na, I think na-remake yun before, no? Nung Opo. nawala na si Rico yan. Yes po. Yung original yung pinapanood ko. Tapos sabi ko, gusto ko din mag-create ng gantong movie, mag-create ng film. Kasi sabi ko, si Rico yan, wala na siya eh. Pero, andun pa din siya. Kilala ko pa din siya, nakikita pa din siya ng tao. Kumbaga, gusto ko mag-iwan ng mark dito sa mundo na si Dustin umacting. Ganon. Yung parang may legacy kang may papakita sa mga tao na even, actually, sabi nga before, if gusto mo daw maalala habang buhay, is either magsulat ka ng libro, sumali ka sa pelikula, or magkaroon ka ng mostly charity. So, parang ganun. So, that's, akalain mo yun, at a young age of 5, naisip mo na yun. Dati nung 5 kami, ano ba ginagawa namin nung 5? Kumakain lang ng putik. Ay, sorry po pa. Hindi po kumakain ng putik ha. So, parang mostly ganun. And nasabi mo kanina, nagpe-penetrate ka sa showbiz. Gano'n siya kahirap? Is it okay for you to share with us the journey or parang may certain confidentiality din sa ganun? Okay lang po na i-share. Kasi I am sure may mga audience dito na gusto din malaman kung paano mag-penetrate doon. And I want to help. Kasi baka malay natin, di ba? Baka ikaw, future star magic ka. Ganon. Mahirap siya. Sobrang hirap. Kapag sinabi kong mahirap sobrang hirap. Parang sinabi mong gumuya ka ng bubog. Ganun siya Ganun siya challenging. kahirap. Kasi last month, July 28, pumunta ako ng BGC para doon sa launching ng TV commercial ko. Pero hindi pa siya release sa television. So yun ang confidential muna. Opo. Saka na muna. Okay. Hindi siya pinalabas pa. Pagdating ko doon, nakita ko, sabi ko, oh my God, walang-wala pa pala ako. As in, kasi dito medyo may ganyan na ako eh. Pagdating ko doon, dapa ako.
Parang na-humble ka bigla sa BGC. Nahambol ako bigla kasi nakita ko mga artista, sila, sino ba man nakita ko doon? Sila Nicole Cordobes, yung mga pageantry queens, nandun sila, tapos sabi ko, oh my God, walang-wala pa pala talaga ako. Hindi pa ako kilala dito, sabi kong ganun. Sabi ko, iniisip ko, paano ako papasok doon? Paano ko gagawin yun na makapasok doon? Kasi sobrang hirap. Tapos, sabi ko sa sarili ko si Pia Wurtzbach nga ilang beses siyang nag-try bago siya maging si Pia Yung dati. na queen. So sabi ko, bakit ako susuko? 'Di ba? Sabi ko naman, lang yang puso lang, talagang tatag lang ng loob kasi gusto ko yun Kapag gusto mo talaga kasi yung ginagawa mo, kaya mo. Parang swabe na lang siya. Swabe siya. Kasi gusto mo siya. So kapag nandun ka na, magagawa mo siya ng masaya ka, ng buong puso mo. Kasi may nagsabi sa akin isang siya, hindi ko na siya maalala kung sino siya, pero yung sinabi niya tumatak sa akin, make your passion your profession. Kaya sabi ko, why not gawin kong profession yung pagiging artista? Kasi ang ganda yun talaga yung forte ko, umacting. Tapos sabi ko, pag nandun na ako, tapos sinasabitan na ako ng mga awards, mga ganyan. Sabi ko, alalahanin ko yung sarili ko na 5 years old na dreaming na maging artista. Na parang, anong tawag nito? You're making your younger self proud sa ganung journey mo. During that time ba dun sa BGC, ikaw ba yung lumapit sa kanila or sila yung lumapit sa'yo na, uy, maging part ka dito? Actually, natuwa ako that time kasi nade-deprive ako kasi sabi ko, oh my God, wala akong shoots, wala akong taping, ganyan. Sabi ko, ano na nangyari sa akin? Baka laos na ako. Baka hindi na ako magaling. Tapos, nag-message si Kuya Alvin, yung manager ko po. Nag-message siya. Sabi niya sa akin, Dustin, free ka ba ngayon? Sabi ko, vacant ako nun. Sabi, opo, free po ako. Di pumunta po ako dun sa office. Pagpunta ko dun, nandun silang lahat. Mga cinematographers, scriptwriter, pati si Tita Amor. Sabi niya, okay, ito na. Ikaw yung main character dito. Ikaw yung kukunin namin. Ganto siya. So daw, malaking chance na lumabas to sa TV. Ganon. Sabi, grinag ko talaga. Bakit ka pa hindi po Kuya Alvin. Hindi ka naman gumano, no? Hindi po talaga. Okay, As very in, makapal po kasi talaga yung mukha ko. When it comes to gusto mo talaga sa showbiz, sa gantong industry, dapat makapal yung mukha. Yun yung meron ako na sobra-sobra. Sabi ko, grinab ko talaga siya kasi exposure yun Yung exposure dun yung gusto ko makuha, hindi dahil sa bayad. Gusto kong makita ako ng ng ibang mga agency na, oh my God, sino tong umacting na to dito sa sa TV commercial na to? Kunin natin ng ganun. Gusto ko mangyari yun na makita ako ng iba, tas makitaan ako ng potential. Kaya greenup ko po. Kasi pag once na one big break lang naman, dire-diretso na yan And so yung time na yun, hindi ikaw yung naghanap ng agency. Usually people ang naghahanap pala sa ganyan para makapenetrate ka sa show business. Okay. Before that, ano yung mga preparations na ginawa mo? Kasi imposible naman na hindi ka naman basta-basta tatawagin ni Sir Alvin kung di niya makitang deserving ka. So before nung event na yun na nasabi kang sumali sa isang TV shoot, ano yung mga ginagawa mo para maging confident ka lalo pag harap sa camera? Kasi usually, I believe, kapag confident ka sa humarap sa camera, tendency is nadadala mo naman din yan sa pang-araw-araw mo. Diba? So ano yung mga preparation na ginawa mo? Nung time po kasi na yun, working ako as barista. So, from 12:30 p.m. hanggang 9 p.m. ako. So, ang haba naman ng shift mo. Opo, pero may break po doon na 1 hour. Okay. Pero haba pa rin, Opo. 12:30 to 9. Pero sige na. Sige. Nag-i-enjoy naman ako doon. So, may free time ako ng umaga. Ang ginagawa ko, sabi ko, ayoko mawala yung yung shine ko, yung momentum ko. Ang ginagawa ko, itong cellphone ko, lagi siyang kapit. So, nagre-record ako. May kinukuha akong mga specific piece na pinapractice ko. Umiiyak ako mag-isa. Tapos one time nahuli ako ng mami ko. Ba't ako umiiyak? Sabi ko, oh my God, effective pa pala ako kasi akala niya umiiyak talaga ako na So, nung time na yun kasi wala akong masyadong ganap. Walang shooting, walang taping.
So, si Kuya Alvin, kaya niya ako pinatawag kasi last year yata, 2021 or 2022, naglaban kami for Manila Film Fest, 3 shots yun. Out of 140 films, yung film ko, pumasok siya ng top 20. Tapos, dun sa top 20 na yun, 3 lang yung nominee for Best Actress. Tapos isa ako dun. Oh, nice. Actually, ako lang yung babae na na-nominate. Yun yung Tas- time last, I think, yung nakita ko before sa Opo. na-share mo. Okay, sorry, Yun continue. yung sa title ng film is Maskara sa Mundo ni Aliana. So, yun yung, parang yun yung nagbigay sa akin ng break talaga. Kung ba't ako nakita nila kay Alvin na, ay, may potential talaga to sa film. Kaya siguro po, ako yung tinawagan nila. So talagang, ano tawag nito? Pinapractice mo na beforehand kasi akala ng ibang tao, hindi lang naman sa pag-aartista na kapag, ito yung gusto mong marating, bigla na lang, pag dumating sa'yo, okay ka na, goods ka na. So hindi nila nakikita yung grind, yung effort na Opo. nilabas mo in preparation for that. So kanina, nasabi mo din na, wait lang. Yan. Kanina, nasabi mo din na mahirap ang industriya. Kailangan, parang kumakain ka ng bubog. Bubog. Oo. So, in your experience so far, ano yung pinaka-challenging na hinarap mo na nung time na yun baka sinabi mo parang hindi ko kaya, tapos paano mo na-overcome yung ganun? Ako po kasi talaga, nung yung pinakang una kong film, kung naaalala pa nung iba, ang title po nun is Marites. Kasi nauso nun yung term na Marites for Chismosas. True. Tapos, di ginawa nila yun sa akin. Kasi madaldal po talaga ako. So, yun yung film na yun yung last minute production. Parang hindi talaga ako natulog nun. Kasi pinipilit ko na magawa yung film na dapat sa amin. Kaso mag-isa na lang ako. Tapos sinama po yung isang ambassador which is si Chico Crisostomo. Last minute, nag-shooting kami, tapos parang 4 hours nag-edit yung cinematographer, tapos inilaban kinagabihan. Tapos gladly nanalo kami ng second place, tapos nanalo ako ng best best character award. Tapos yun yung tawag dyan. Wait lang, nalimutan ko yung question. Yung challenging na yung experiences challenging. mo. Kasi nung time po na yun, binigay lang sa akin yung role Wala akong dinaanan na hirap. Nitong yung second ko po, yung nilaban sa Manila, nag-audition ako. Ang kasabay ko mag-audition is Lorea Bernal. Si Lorea, kilala talaga siya na magaling mag-acting. Kasi Lorea, nagsimula talaga siya sa sa theater. Iba po yung acting when it comes to theater. So, kinabahan ako. Sabi ko, my God, nasa kanya lahat ng hinahanap. Mahaba daw buhok, magaling umiyak. Sabi ko, my God. So, parang fit siya dun sa character na hinanap fit nila. siya dun. So, kung sinasabi ko talaga, my God, hindi ko yata to kakayanin. Pero sabi ko, kung dito ma-back out ako, what more na yung haharapin ko sa Manila? Sabi ko, go lang ako dito. Kailangan ko galingan. Di nag-audition. Nasa labas ako, nakikita ko si Lorea umaak. Sabi ko, my God, ang galing niya umiyak. Kasi si Lorea pa is, nakasama niya na si Angel Locsin. Kaya talagang takot na takot ako, makasabay siya sa audition. Parang sinasabi mo na, bakit pa ako magta-try? Nandiyan naman na si Lorea. Yun yung nasa isip ko noon. Sabi ko, my God, package deal na to Tapos sabi ko, try ko talaga. Paglabas niya, nag-internalize ako dun sa labas. Nawala lahat ng internalization ko. So, paano ako iiyak? Natakot ako dun. Nakita ko yung mukha ng scriptwriter, nung director, nung isa pang kasama. Natakot ako. Pero sabi ko, kailangan kong i-overcome tong fear ko na to kasi kung hindi ko to malalagpasan, paano ko makakarating dun? Yun yung pinakang mahirap na inano ko talaga. Pinush ko yung sarili ko na gawin yun. Tapos, after nun, ako yung nakuha. Sabi ko, hindi ko inaasahan talaga kasi ang galing-galing ni Lorea, tapos ako yung nakuha nila. Sabi ko, my God, paano ko nagawa to?
yung ganun. So more or less pala sa industriya is kailangan mong madami kang self-doubts na kailangan Opo. harapin. So Sobra. it's not really the managers, it's not really the directors ang mapapahirap sa'yo, kundi sarili mo lang din pala. Sarili lang po Okay. talaga. Kasi I've heard stories din before na from a friend of mine na nasa industriya pero wala siya dito sa Albay, wala siya dito sa Daet, nasa Albay siya noon. Tapos ang sabi niya daw, ang mga directors, usually the people behind the scenes, Opo. parang during production, parang itatrato ka talaga na hindi ka baby. True. Kapag nagkamali ka, mumurahin ka talaga para umayos talaga. And the challenging part is, pag hindi mo daw kaya yung ganun, Yung pressure. oo, yung pressure is that ikaw yung mangangayaw, ikaw yung manghihina sa Opo. industriya. Kasi parang nakakadagdag din yun ng self-doubts eh. Na kapag imagine mo, mumurahin ka sa harap ng maraming tao, parang feel mo mapapahiya ka, Opo, yung- lalo na kung nagkamali ka. May instance ba nangyari yun sa'yo? If ever meron, paano mo siya na-handle? Nung time po siguro na yung sa TV commercial. Kasi meron talagang mga part doon na kailangan tapusin agad. So siguro nasigawan ako ng ano ba yan? Ganon umayos. Sa akin, ang sarap pakinggan ganun. Kasi gusto ko yun eh. Sabi ko, my God, kulang pa. Gusto ko murahin ako. Yun lang po yung pinakang Parang baliktad yung sa'yo. Baliktad sa akin kasi sabi ko sa akin once na minumura na ako sa shooting, ibig sabihin nandun na ako, malapit na ako. Ito, sabi ko, sinabihan ako ng gano'n. Natuwa ako kasi ibig sabihin andun na ako. Pangarap ko lang yun nung parang 5 years nung 5 years na nakaraan. Gusto ko lang yung gano'n. Ngayon nandito na. So sabi ko, my God, ang saya. Natuwa ako. Kasi parang naramdaman mo na parang Opo. hinihingan ka hiningan ka ng bagay na better pa sa Opo. pina-perform mo na. Okay, sige. Di ka gagalaw diyan. Tas feel mo na china-challenge ka palalo. Opo. Oh, that's a good mindset kasi hindi lang naman sa showbiz yung ganung mga pagtrato sa tao, even sa industry ng let's say sa academics. Opo. Yung tipong kapag let's say sa darating na thesis defense, may tendency na Mangyari grabe na, ano na yan? Bakit ganyan yung topic mo? Basura or walang sense, walang meaning. Tapos parang, Revise. oo, most people panghihinaan sa ganun. Opo. Pero if ever ganunin ka, would you feel different or would you still na feel mo china-challenge ka lang nung taong nagsasabi sa'yo na? I-take ko siya as challenge. Kasi, itong person na to, hindi naman yan ibibigay kung hindi kaya eh. So, baka gusto niya lang makita yung mas better pa, na kaya kong abutin, kaya kong gawin, ganun. Pero, minsan, siguro sa iba, may hatak kasi yun na nakaka-down. Na, like yung ibang tao na ayaw nilang sinisigawan. Ako, ayokong sinisigawan ako, personally, ayoko. Pero kasi, minsan, kailangan mo din na masigawan para mahimasmasan ka. Magmagising ka, parang Opo, ganun. parang ganun siya. So, para sa akin, challenge talaga yun. Like, okay lang ng ganun, pero yung sobra na OA man na. Yung pambabastos. Iba naman Yung kasi yung sigaw na Opo. challenge sa pambabastos eh. Opo. Siguro, hindi ko gusto yung ganun kapag yung iba na yung atake. Pero yung kung atake ay yung china-challenge lang, okay lang yun. Wala namang problema. Kasi usually ang naririnig kong term kasi dyan is that ay parang ini-invalidate yung efforts ko. May mga ganong cases na di ko rin alam kung saan nanggagaling yung ganon kasi sometimes if someone may ginawa ka di naman talaga maganda or parang madami pang kulang tapos binigyan ka ng mga corrections, parang on my personal perspective di naman ini-invalidate yung efforts mo. The fact na willing siya i-correct means na vina-validate talaga yung efforts mo. So parang hindi ko gets yung ganung lenses nung younger tanda ko na. Totoo yun, sir. Hindi ko gets yung lens nung younger generations na criticize lang yung gawa mo, invalidated na agad yung work mo. So parang I know that's just one lens kasi madami talagang pag in-invalidate na talagang walang recognition sa ginagawa. Yes. Pero ang sinasabi kong invalidation, yung kinikritik yung gawa na puro mali yung nakikita. So parang it's not invalidating din. It's just that there's still room for improvement. And ikaw pa lang yung nakita ko na ganun ang mindset sa mga nakakausap ko at nakakahalubilo ko na mga sa mga mas bata pa.
So that's a good one. Ano yung breath of fresh air, ika nga. Yes. Sa amin kasi dyan, thank you sa aking family. Kasi sa amin po kasi, one-shotan lahat eh. Kumbaga, one shot, ayusin mo yan, ganun. Para sa akin, pinalaki ako ng mga kapatid ko at nanay ko na, kapag criticize ka, i-take mo yun as good. Kasi ibig sabihin, kinukorek ka. Na gusto niya na maayos mo to, ganyan. Kasi kung hindi, hayaan ka lang naman yan eh. Kagaya ng kunwari, na napuna yung, sabi natin, napuna yung thesis ko na, Dustin, mali yung part na to, pakiayos, yung ganun. Tapos ituturo niya kung paano ko mas makukuha yun. Okay yun sa akin kasi, ibig sabihin, kapag criticize ka, yun yung mas mag-aano sa'yo magpapagrow sa'yo. Kasi, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, kung wala yung pakialam, hindi ka naman yun na iaanuhin Hindi niya na i-mention yun sa'yo. Malaking tulong talaga sa malaking tulong sa... Okay, ulit. Take two. Okay. Malaking tulong talaga pala sa pamilya yung ganung direktahang mga usapan na parang walang spoon feeding na nangyari. Kasi parang to add to your story din, alala ko before, is that nung lumalaki ako noon, yun nga, only child nga, parang tendency is spoiled, ganyan ako kayang laging gusto. Tapos yung trato sa akin ng dad ko at nung stepmom ko, yung trato nila sa akin is hindi nila ako binibaby. If you made a mistake, talagang mali yan, ayusin mo yan. Nung una, syempre, bad trip ako. Alam mo yung ginamit ko yung famous na lines ng kabataan na, hindi mo ako naiintindihan. Sinabi, oo, hindi nyo ako nauunawaan. Masyado kayong, hindi nyo lang pakiramdam ko. So usually ginamit ko yun na hanggang ngayon kapag parang may biruan kami ng parents ko, lagi nilang sinasabi yun. Pinapaalala nila yung mga kakringean ko nung bata ko. Pero I digress. Na-realize ko din na the more upfront you are sa mga sitwasyon is that mas nagiging clear sa tao yung intentions mo. Halimbawa, pag may mali ka. Hindi yung, your effort is good, or yung ganito, yung sandwich method nga na compliment, criticism, compliment na, your effort is good, pero ganito, okay lang yan. So parang, hindi mo na-feel yung bigat nung mistakes na nagawa mo. Lalo na kung yung pagkakamaling nagawa ng tao ay mabigat talaga. So parang, hindi mo kailangan talagang i-pacify. There are some errors na hindi mo kailangan i-pacify para matuto yung tao. Tapos, yun nga, natatawa man ako kasi yung ganong interaction, marirealize mo na sa ibang tao, it may be seem as intimidating, it may be seem as bastos, pero if you look at it on a deeper level, parang di naman nabastusan lang ako kasi yun yung interpretation ko. Kinorek niya lang naman ako . Iba naman yung talagang pambabastos na yung talagang alam nating term ng pambabastos kaysa sa pinagsabihan ka. May ibang tao kasi pag pinagsasabihan, wala na na kung ano ng mga pagsasabi. So, Pride kasi. yeah, true. Pag mataas ang pride mo talaga, usually, wala, lahat ng tao mali. Ikaw lang yung tama. So, let's shift this kasi criticism yung pinag-uusapan natin. Nakwento mo kanina, so gusto kong i-brought up natin yung nakwento mo sa akin kanina na yung 10 seconds na feedback. So yung kaninang 10 seconds of feedback, for sure karamihan ng audiences natin alam na yung ganun. So pero for the sake of sa hindi nakakalam, can you care to share to us kung ano yung 10-second feedback na yan? So, hi guys. Yung 10 seconds rule. 10 seconds rule. For example, may pinuna ka na person. For example, sinabi mo siya na, uy, ang dami mong pimples. Ano ba yan? Yung ganun. Siyempre, yung person na yun, hindi niya naman kayang baguhin yung tanggalin agad yung pimples niya within 10 seconds, di ba? So, kapag hindi kayang baguhin ng isang tao within 10 seconds, yung kung ano man yung meron siya sa appearance niya, better na wag mo na lang i-mention. Kasi hindi yung ganun kadali. Tapos, may mga tao na kapag nasabihan ng ganun, dinadala nila yun hanggang sa pagtulog nila, hanggang kinabukasan. For example, nasabihan na, ay, ang pangit mo na, ang taba-taba mo. Grabe naman, may mga tao magsasabi na, ang pangit mo na. Seryoso? May ganun? Yes. Actually, guys, ako nasabihan ako niyan. Sinabihan ako na, mukha daw akong buntis. Kasi, sir, galing talaga ako kasing listahan. So, bloated si auntie. Sinabihan ako, parang buntis. Ako, syempre ako, nabad trip ako sa kung galing na yun. Ano
Ben, pwede ba sabihin mo muna ako ng kamusta ka? Ganyan. Oh my God, ang taba mo na. Ganon. Kapag ganon, hindi na dapat minimension kapag hindi kayang baguhin within 10 seconds. Yun yung 10 seconds rule. Hindi naman kasi palaging hindi naman palaging yung skin ko okay. Siyempre, babae, meron kaming cycle na kapag dumadating yung time na yun sa month, ang nangyayari sa katawan namin, nagbabago. Kasi hormones namin yan eh. Seryoso, napagsabihan ka ng catfish ka? Opo. Catfish. Sabi ko, my God, hindi ako catfish, be. Sabi ko ganun. Pero in-explain ko sa kanya ng ayos kasi ko naman siya, friend ko naman. Ganun. Okay. I think pag friend, Yes. there are exceptions din kapag kaibigan mo ang nagsabi sa'yo na, uy friend, ang pangit mo na. Uy friend, ang taba mo na. Pero yung kakilala, parang, Acquaintance lang. yes. Oo, yung tipong, ay, oh my God. sino ka? Gaganunin mo na lang siya, no? Like, oh my, parang kasalanan ko. Oo. Lalo na yung yung usually ang mga nagsasabi sa iyo ng ganun is that parang yun nga, like you said, hindi nakikita yung disiplina sa skincare, hindi nakikita Yes yung po. disiplina sa working out na do you see yourself having that kind of high standards din kung gaano ka high standards ang tingin sa iyo ng iba? Kasi being in the industry na kung saan your looks matter talaga. Do you pressure yourself na kailangan dapat maganda ako, dapat makinis ako? Opo. Inaano ko din siya sa sarili ko. Kaya po ako nag-gym. Kasi sabi ko, actually, para din yun sa sarili ko. Kasi gusto ko pong masuot yung mga dresses ko na fitted. Sabi ko, why not mag-gym ako? And actually, nakaka-addict mag-gym. So, balik ako ng balik sa gym. Tapos, gusto ko din kasi na maging fit talaga. Para kapag may photoshoot, ganito, ganyan. Pag may dumating na mga mga nasa network, mapansin ako agad, ganun. Kasi, sa totoo lang po, nagmamatter talaga yung appearance sa industry. Pero hindi naman ibig sabihin na yung may mga looks lang, yung ganun yung makukuha. Hindi. Aanin ko yung looks mo kung hindi ka marunong umacting. True. Diba? I think ang term nun is that hindi naman kailangan maganda, pero you should be presentable. Yes. Yeah. Kasi I think if you're not presentable, talagang wala talagang kukuha sa iyo na True. mga studios or anything sa industriya na ganun. Sige, continuing doon sa mga sumunod na usapan natin. Paano mo ba kayang gawin na presentable ang sarili mo? Kasi before, ang naging usapan natin is that hindi mo naman kailangan maging maganda yung itsura mo, pero kailangan kaaya-aya ka tingnan. So on your end, anong tips mo sa amin na hindi gaano kagandahan, hindi gaano kapugian, para mas maging presentable kami? Pag sinabing presentable kasi is, dapat malinis ka sa katawan, mabango ka, tapos maayos manamit. Kapag sinabing maayos manamit is yung ayon dun sa yung kung saan ka pupunta, sino mga kasama mo, ganun. Kasi kung sasabihin na ang pupuntahan mo is kasalan tas naka-crop top ka, hello. Yung tipong, yung attention napunta na sa'yo. Oo, wala na dun sa bride. Yung ganun. Parang mag-ayos lang ng suot, ganun. Para sa akin, yun na yung presentable eh. Yung maayos, mabango, malinis ang kuko, malinis ngipin. Okay, pasok pa naman. Pasok naman. Pasok tayo doon. Kasi I think one of the best compliments ever na na-receive ko is that mukha kang mabango. Yun yung pinaka nagustuhan kong compliment na parang gusto kong yun ang i-maintain. Kasi iba kasi yung sabihin na, ay, ang pogi mo, ay, ang ganda ng itsura mo, ay, ganda ka. Parang it's more on flattering na lang siya. Ay, okay, maganda nga ako, mapogi nga ako. Pero yung sabihan ka ng, uy, mukha kang mabango. Iba. So parang, ang ganda niyang compliment na kapag may nakikita akong maganda talaga itsura, pogi man maganda, na-realize ko na maganda siyang feedback na, uy, ang bango mo tignan. Parang it's a way for, pero basically sabi mo, maganda talaga siya. Pero, iba kasi yung dating talaga sa tao kapag sinabihan mo ng gano'n. Na iba yung may napansin ka sa kanya na hindi masyadong napapansin ng iba. Kasi, ang karamihan kasi sinasabi nila na, hanggang ganda lang ang ganyang industriya, yung sa show business. May mga times ba na naramdaman mo minamaliit ka kasi parang ang tingin sa'yo hanggang itsura ka lang? Naramdaman mo ba yun? Or is there situations na kung saan
hindi ka masyadong pinapansin kasi ang alam nila, specialization mo lang is more on appearances. Ay, ang dami. Ang daming nangyaring ganyan na na actually, may mga naririnig-rinig ako na sinasabi na hindi naman yan magaling. Nakukuha lang yan kasi may itsura. Which is, my God, kinilig ako ng onte. Kasi para sa akin, hindi ako nagagandahan sa sarili ko. Pero sila, nakikita pala nila ako as ganda. Uy, Balik na talaga, no? Usually, Baliktad. balik na talaga yung sa'yo. That's actually, good. nalilift up yung mga akala nila, yung pang-hate nila is down ako. Actually, na ako, sabi ko, oh my God, maganda pa pala ako. Kasi, sabi nila ganun. Pero yung sa ganun naman, pagdating sa sabihin na appearance lang, wala yun sa appearance. Nasa yun, tawag dyan, yung sa skills mo kung paano ka umarte, kung paano mo dalhin yung linya, kung paano mo siya i-deliver, ganon. Kasi actually ngayon, sir, mas okay yung mga yung mga common looking person na mag-acting. Define common looking. Common looking. Define Yung anong itsura ng mga katulad ng common looking. Hindi yung kapag tiningnan mo siya, okay. Okay. Hindi matangkad, hindi maputi. Yung pag tiningnan mo siya sa isang crowd, hindi mo agad siya mapapansin. Hindi siya agaw pansin. Yes, Okay. yung ganun po. Kasi ngayon, kapag gumagawa ng film, ang hirap kaya ang hirap baliin na, kunwari for example, isang babae na half American, paaktingin mo ng pulubi siya. Paano mo gagawin yun? Angat na angat yung kulay ng balat niya. Parang as an audience, hindi mo maano. At pulubi ba talaga tong taong Like, oh ito? my God, pulubi ba to? Parang namali lang yung contour niya. Oo, actually. May mga ganong cases. Opo. Like, para sa akin talaga hindi nagmamatter ang appearance pag ang pinag-uusapan ay talent. Sa talent. Kasi lalo na ngayon na mas nagiging prominent ang indie films. Opo. So parang hindi kailangan ng pogi ka, hindi kailangan na malakas ang appeal mo. Ang kailangan, kaya mo mag-act naturally. Kasi naalala ko dati na kwento ni Direk Vince na kapag ikaw daw nag-acting sa camera, you should be as natural as possible. Ay, true. Na Kailangan po. May sinasabi dati na iba kasi ang acting ng teatro, iba ang acting sa ibang acting ng teatro, ibang acting Sa film. Oo. Na kung saan sa film is that pag nagsalita ka ng isang bagay, dapat natural. Natural talaga. May script tapos may nagsalita ka ng ayun, tigilan mo ako. Kapag sa teatro, mas exaggerated, mas yan. Dapat, may tono po kasi doon Tigilan mo ako. Parang may siya, parang pakanta palagi. pakanta siya. Pero kapag sa film, talagang Kailangan mo yung tigilan mo ako. Opo. Kunwari, ang bigay sa akin ay tigilan mo ako na naiinis ako. Na break na tayo. Na humahabol pa din. Like, tigilan mo ako. Mas natural siya. Ganon. Mas natural, mas maganda. Oo. Ganon sa film. Tapos sa film, mas bet ko talaga yung acting sa film kasi hindi ako ganon kagaling kumanta. So, dito, mas okay sa akin yung ganon kasi more on gusto ko more on realistic talaga. Yung approach. Yung approach, ganon. Kaya sabi ko, ay, dito ako. Kasi sa bagay kasi dati, nung nagteatro ako, ang experience ko sa teatro, maganda ang theater kapag ikaw ay magpe-present ng parang exaggerated na emotions. Kasi if you're talking on a stage, parang mahirap na very natural yung pag-uusap natin. Hindi pwede yung natural acting sa teatro kasi hindi makikita nung audiences. Hindi din nila maririnig yung boses. Exactly. So parang kailangan mong gawin siyang exaggerated. At the same time, normal pakinggan. Kaya yun din ang challenging sa teatro. Pero kapag nilagay mo kasi yun sa film, so parang iba na siya. Ang cringe niya ng tingnan. Parang ang na. awkward na. Kasi alala ko before nung may film festival, hindi nung nasa Albay pa ako, hindi dito sa CNSE, na ang acting is parang nagpo-push ng iba yung pagsalita na parang ang off nung acting, yung dialogue hindi ganito magsalita ang isang normal na tao na may isang eksena nun before
papakasalan niya na parang touching yung scene. Okay, Tapos, Maria, handa na kitang pakasalan. Will you marry me? Parang, may gano'n na feeling na, di parang, masisense mo siya, kumpara mo sa natural acting na, I remember this movie na, di ko alam kung anong title, alala ko yung kwento, si Ding Dong Dantes, si Aga Mulak, yung tatay nila kasi parang na-diagnose ng may sakit. Parang The Last, ano ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Basta lahat. Yung magkakapatid sila. Magkakapatid sila. Okay. Na yung tatay na-diagnose daw ng may cancer. Opo. Tapos saka lang nagparamdam lahat ng anak niya. Eventually, naraman pala na hindi maganda hindi naman pala totoo na may cancer. Tapos naglabasan na yung conflict. Ang ganda ng acting nila. Ding Dong, nila Aga Mulak. Pati yung, kalimutan ko yung bida, yung matanda. Ang galing ng matandang yun. Ang hindi ko nagustuhan sa pelikulang yun, yung ending niya. Na parang naging cheeky film na, ang tawag nito? Ang naging exaggerated na yung acting nung pumasok si Ryan Banks. Na parang hindi na siya, parang nasira yung story. Ang ganda nung plot, ang ganda nung dialogue, ang ganda nung performances nila. Nasira lang nung ending. Yun hindi ko nagustuhan sa film na yun. Sayang yun. After this one, sabihin ko sa'yo kung ano yung title. Nakalimutan ko lang talaga. Tapos may isa pang movie na, fan ka ba ni Bob Ong? Kilala mo si Bob Ong? Bob Ong? Bob Ong. Familiar ako sa kanya pero hindi ko siya talaga kilala. Okay. So far, may 3 siyang libro na naging pelikula. Nakakabasa na pala ako. Ay, familiar sa akin yun. Lumayo Ka Na Sa Akin. Tapos yung yung latest ngayon, ang mga kaibigan ni Mama Susan. Lahat yun kay Bob Ong. Yung Lumayo Ka Nga Sa Akin, ang style nung Lumayo Ka Nga Sa Akin, movie script siya. Kung babasahin mo siya, movie script siya na nakakatawa, na as in, very entertaining siya. Pero nung inadapt yung script, yung libro na yun sa film, ang cringe. ang cringe niya kasi parang yung, ang maganda kasi doon sa libro ni Bob Ong sa Lumayo Ka Nga Sa Akin, it's kind of a parody in itself ng Philippine cinema, na laging ganito na lang yung ginagawang films ng industriya natin. Para-parang plot twist. Para sa plot twist, alam mo, yung kabit, yung actions, yung action stuff. Mayaman na lalaki, Yan. mahirap na babae. Matronang babae, yung inaapi yung babae, yung bidang babae. It's a parody talaga siya nung Philippine industry sa film. Pero ang pangit lang siya ng inadapt into the big screen kasi ang cringe, as in magki-cringe ka talaga. Maybe that's the message of the film, pero parang I cannot watch it any longer kasi parang nakakatanggap ka ng second-hand embarrassment. Oo. Oh my God. Pero nung binasa mo yun, maaaliw kapag binasa mo yung libro na yun. As in, sa pinakamagandang gawa ni Bob Ong. Pero nung, pati yung kaibigan ni Mama Susan, grabe din yung hype. Grabe din yung hype nun. Tapos, eventually, ang pangit nung ang kaibigan ni Mama Susan, personally. Sayang naman, kasi madami akong kakilalang kaibigan ko na ang nagustuhan talaga yung libro, pero ang pangit nung output. So, on your case, ang tawag nito, Dustin, may mga libro ka ba na naiisip na magandang gawing pelikula? Or may libro ka bang nakikita na gusto mong makita in a big screen na maganda naman, na alam mo yun, karapat dapat i-adapt? Para sa akin yung since nag-ano kasi ako yung sa history history major, yung kwento ni Prinsesa Orduha. Oh, can you give us a kwento kung ano nga ba ang kwento ni Orduha? Orduha, isa siyang babaeng datu. Noon baga bawal ang babae mamuno. Pero siya yung namuno dun sa dun sa parang sa tribe nila. Tapos isa din siya sa pinakamagaling na sundalo dun. So, para sa akin, ang ganda gawing movie kasi nga women empowerment na hindi lang basta babae yung prinsesa nila. Din siya parang yung movie na The Woman King. Ganon. Sabi ko, ay, ang ganda nito gawing Kaso ang magiging problema kasi doon, wala pa pong masyadong studies about kay Orduha. So, baka hindi siya maging historically accurate. May mga ganong cases talaga. Opo.
I think may nagawa na bang pelikula regarding kay Magellan at Lapu-Lapu? Kay Magellan at Lapu-Lapu. Yung- Parang wala pa po. So far, wala pang... Ang gulo kasi. Hindi, daming kwento, di ba? Kung sino pa talaga yung Yes. may ano. I mean, nakita ako na isang and kung siya man yung nagsulat, and I'm sorry, pero hindi ako agree dun sa claim niya na kaya daw namatay si Magellan is dahil sa poisoned arrow. Actually, I think yan yung kwento na growing up, yun din yung nakarating sa amin eh. Mali siya. Kasi, ang may poison arrow naman talaga nun. Pero hindi yun yung pumatay kay Magellan. Kasi kung poison arrow yun, makakatakbo pa siya eh. Kasi ang lason, pinakang mabilis na lason na pwedeng pumatay ng buhay ng tao is within 5 minutes. Pero kung sasabihin na poisoned arrows yun, hindi eh. Hindi possible. Ang pumatay talaga sa kanya nun is yung teacher ni Magellan, which is, ang pangalan is si Sampung Baha. Si Sampung Baha is tubong Iloilo na kinuha ng tatay ni Lapu-Lapu para turuan na kumapit ng bolo si Lapu-Lapu kasi ang alam niya Arnis. So, nung time na yon, nakita niya na malaki si Magellan. Oo. Compared sa ano. Usually ang Spaniards, Yes. kumpara mo sa Pinoy, maliit Yes. talaga. Tapos, ang kasuotan ng mga, mga Spanyol, actually, hindi naman siya Spanyol, si Magellan. Oo. Portuguese siya. Portuguese, Ang suot nila nun, bakal. Tapos, ang laki nilang lalaki. Tapos, yung sleeve nila, chain yun na metal. So, ganun sila kalakas. Na hindi siya, tama no, hindi siya basta-basta mapepenetrate ng araw lang. pana. Oo. So, sabi ko, paano? Tapos, ko lang po perspective, theory ko. Nung time na pero yung sinasabi na si Sampung Bahay yung pumatay, totoo po yun. May nagsulat nun. Tapos, nung time na yun, nakita niya na dihado na kasi si Lapu-Lapu. Sumugod siya. Ngayon, pinugutan niya ng ulo si Magellan. Tapos, yun na yung naging katapusan ni Magellan. So, nung time na yun, binigay lang yung honor nung pagkamatay ni Magellan kay Lapu-Lapu. Kasi si Lapu-Lapu yung standing datu nung Mactan. So, yun yung nangyari. Okay. Hindi siya totoong poisoned arrow. So, na-curious din tuloy ako. May conspiracy din ako makalat na hindi talaga bayani si Lapu-Lapu. I think di ko alam kung Ay, saan. nakakarating-rating yan sa akin. Diyos. Oo, di ko alam kung saan ko nakita yun. Pero may nakita ko na hindi daw talaga bayani si Lapu-Lapu na parang ang intention natin, kaya pumunta doon sila Magellan, hindi daw para, nung time na yun, para hindi daw sakupin yung lugar. Kasi konti lang naman daw yung dalang tao ni Magellan. So, correct me if I'm wrong. So, I want to hear your side dito kasi as a history major, gusto kong ano ba talaga ang kwento doon? Bakit may mga ganong claims na hindi talaga unang bayani si Lapu-Lapu? Yung sabi kasi, hindi ako sure, pero may mga nakakarating at may nababasa ako. Yung sinasabi nila na yun is yung hindi daw talaga sasakupin. Pumunta talaga doon para sakupin. Kasi pumunta doon para sa spices natin. Kasi walang ganun doon sa ibang lugar eh. Kumbaga gusto nilang i-own yun, yung lugar na yun. So, syempre, tapos may language barrier din naman. So, hindi nagkakaintindihan yung magkabilang panig. Siguro, nag-init sila pareho. Doon na sumiklab. Hindi pa din kasi hanggang ngayon, hindi pa din napapatunayan yung main goal nila kung bakit sila pumunta. Pero ako, para sa akin, is kaya sila pumunta dito is para sa spices. Gusto nilang kunin yung area na yun. At kasi consistent din naman, kasi documented na yun eh, na ang Portugal, Spain, travel talaga nila ang iba't ibang mga lalawigan for spices. I think documented na siya. Iba't ibang bansa, India, China, documented na yun eh. Uy, guys, mababasa nyo siya sa account ni Antonio Pigapetta. Uy, maganda yung nito. Yung historical, konti na lang yung nagkikwento ng history natin eh. So, mostly mas interested pa tayo sa history ng ibang bansa, sa history ni ganito, history ni... Actually, nagulat nga ako, before, mas interested pa ako sa history ni Vlad the Impaler kumpara dun dito sa local natin. Pero nagulat ako na ang dami palang magagandang historical events na nangyari sa Pilipinas. Sobra. During, pre-Spanish era, during the Spanish era, post-Spanish era. Ang daming kwento na magugustuhan talaga natin na
it makes sense kung bakit ganito yung upbringing natin karamihan ng mga Pilipino. Kasi, lalo na sa yung sinasabi mo kaninang women empowerment, yung Opo. kanina. Kasi before, correct me if I'm wrong na lang ha, kasi baka may historical inaccuracies tayo. During the Spanish era, parang hindi pa uso yung sinasabing women empowerment. Ay, hindi pa. Alas wala pa. Yung tipong Ay, during Spanish po o pre? during na parang kontrolado Opo. pa yung kababaihan before na very limited kumpara sa lalaki. Parang Opo. let's just put it that way na mas marami opportunities ang mga kalalakihan Kaysa sa babae. kaysa sa babae. So parang ilagay natin sa ganun. Tapos I think that one of the most common na nagiging symbol of women empowerment is yung nagiging symbol of empowerment si Maria Clara before kasi parang dinefy niya yung sa kwento ni Rizal, parang dinefy niya yung mga utos, kaya siya na-punish. Eventually nagpakamatay siya. Tama ba? Oh, Actually, yung Maria Clara, Maria Clara. nagpakamatay. Tama ba? Oh, yun yung Opo, yun yung alam mo. nagpakamatay siya. Nagpakamatay siya. Para sa akin, gusto ko tong topic na to. Sige, go. Si Maria Clara, hindi siya yung masasabi na standard na woman standard na Pilipino. Kasi para sa akin, kontrolado yung babae that time. So, si Maria Clara kaya siya nagdadamit ng ganun. Kasi yun yung utos noon, yun yung gusto makita noon. Yun yung gustong ng mga lalaki noon na dapat ganito kayo, dapat ganyan. Laging may barrier. So, andito yung pwedeng gawin ng babae. Andito lang si Maria Clara. So, sabi ko, masyado naman yatang niro-romanticize yung pag-control dun sa mga babae. Tapos, yung mga babae, yung iba, yung may mga nakikita kasi ako na yung about ng issue ng pagsusuot ng babae ng mga medyo revealing, like miniskirts, ganon, like, nang compared sa long skirts, na ganon. Para sa akin, hindi yun, hindi mo masasabi na, yun na, tawag dyan. Ang dami kasi nagsasabi na, may video ko napanood. Tinatanong sila na, ikaw ba, isusuot mo tong skirt na Yung parang, parang street interview, tama ba? Correct? Yung street interview siya sa mga babae noon. Opo, yun mismo. So, ganito. Ang nangyari doon is, yung mga babae na yon nakasuot ng mahabang skirt. Tapos yung nandun sa parang fashion boutique ng damit is maiksi yung skirt na hindi naman ganun kaiksi, above the knee lang siya. So, parang ang OA naman na nakakadiri yung pananamit na ganun. So, para sa akin kasi, kaya ganun yung atake ng mga babae na sinasabi nilang kadiri yung miniskirt. Kasi, ang nakapaligid sa kanila, yung mga asawa nilang lalaki, mga lalaki, which is, yung mga lalaki na yun is yung mga dominant that time. So, kapag sumagot-sagot ng ganito ganyan yung babae na yan, pwede siyang sampalin ng asawa niyang katabi niya. 'Di ba? Tapos, ito lang guys hindi sa nung time na yon yun lang yung nakikita, nabivisualize ng mga babae kasi yun yung gusto ng lalaki noon. Parang Allegory of the Cave. Kung alam nyo. Ang ganda ng Allegory of the Cave. Okay. So, sa mga nakakaalam ng Allegory of the Cave, siguro maintindihan nyo agad, maaano nyo agad yung ibig kong sabihin. Pero, explain ko sa inyo kung ano yung Allegory of the Cave. Allegory of the Cave, yan yung mga tao na nakaharap lang sila sa isang pader. Tapos, kung ano lang yung gustong ipakita sa kanila ng tao, gustong ma-input sa kanila, yun lang yung makikita nila. So, ganun yung vision ng mga women that time. Kaya, ganun yung perspective nila. Tas yung ibang lalaki, kaya ganun yung perspective nila na yun lang yung nakikita nila Hindi nila nakikita yung pwede pa. Kaya siguro ganun sila. Masyadong romanticize yung ganun na controlling. Which is ang pangit. Kasi I think, parang to add to that din naman, all generations, even us, Opo. parang meron din tayong version natin ng Allegory of the Cave. Opo. Kasi, yun nga, Allegory of the Cave is a thought experiment before. Di ko alam kung si Plato o si Aristotle, nakalimutan ko na. Plato. Plato yun, no? Basically, ang kwento, no, di ba yung, let's say, 4 na prisoners, Yes po. nasa kuweba sila, tapos nakatali talaga yung nakakadena lahat ng katawan nila. Ang naggagalaw lang nila is ulo nila, na nakatingin lang sila sa pader, na kung saan, let's say itong pader na to,
ang nakikita lang nila yung anino nung objects na dumadaan doon sa tapat ng kuweba. So parang nung time na yun, it is their reality na ang lahat daw ng bagay sa mundo is parang anino. Anino lang ang itsura nila. Kaya yung may isang prisoner na nakawala, nakita niya na maganda talaga yung mundo, makulay, hindi lang puro anino. Nagustuhan niya, namulat siya sa ganung ganda ng mundo. Tapos bumalik siya sa kuweba, sinabihan niya yung mga tao doon na, uy, ang ganda nung ganito, ang ganda nang nadiscover ko. Walang naniwala sa kanya. Kasi hindi nila nakikita yung nakikita niya. Oo, kasi parang pinagtawanan siya. Parang pinagsasabi mo, parang nawawala, nababaliw ka na ata. So parang ganun yung sinasabi. So unless ialis mo sila sa kuweba nila, hindi nila makikita yung ganda nung mundo. And each generation, well, personally talaga naniniwala ko na we are living in an allegory talaga na kung saan, yes, yung unang previous generation is that yung tinatawag nating yung I think ang tawag ng generation natin is more conservative, traditional, yung before. Tapos yun yung realidad nila na patriarchal society, na ang mga babae ganito. Actually, hindi lang nga sa gender, even sa race, na ang mga kano lang ang the best, ang mga blacks ay dapat nagkakaroon ng discrimination kasi akala nila yun lang yung realidad na sila lang yung tama. Pero buti na lang, nabasag yun. Buti na lang. Oo. Tapos, during this time, our Gen Z, Gen X, meron din tayong sarili nating allegory. Na paano ang sa atin kasi, ang allegory kasi natin, paano masabing you're living in an allegory? It's when you deny some things na pinobrought out sa'yo ng mga taong outside of your own world. Halimbawa, sa generation natin, sinasabihan tayo na, uy, napaka-entitled ninyo. Uy, masyado kayong sensitive. Sa part naman natin, pag tayo sinabihan nun, parang magagalit tayo. Hindi naman kami sensitive. Malakas lang kami makiramdam sa mundo. Parang gina-justify mo kung ano yung mga sinasabi ng iba na hindi maganda sa'yo. Pero, the more you do it, the more you're putting yourself in an allegory na kung saan, ganito ako, ito na yung nararamdaman ko. Therefore, ito na yung realidad ko. So, parang, hindi mo rin nakikita na kung bakit nasasabi yun ng ibang tao. Opo. Sa'yo. So, parang ganun siya. Kaya yung street interview na yun, maganda naman na nag-evolve din ang expression of women from yung very controlled ng patriarchals, nagiging independent na sila. Pero as a woman, Dustin, may tanong ako sa'yo. Ngayong modern age, modern women ang tawag, or strong independent woman na nangangailangan ng pabebe. Strong independent woman na, may kita kong post sa Facebook na hanggang ngayon ginagawa kong meme na I'm a strong independent woman. Pero kailangan ko, nagpapababy. Opo, yung strong independent woman, pagod na maging strong independent woman, gusto na lang maging baby girl. Yun. Na may, actually even may mga comedians din na binabasag din yun na, okay, sa US kasi, di ko alam dito sa Philippines. Sa US kasi, ang sa kanilang women empowerment is that women should be better or should be equal to men. Actually, sa ibang bansa, I not know sa Philippines na parang pinupush nga nila yung trans women na magsali sa competition na puro lang dominant ang babae. Nagkaroon ng case sa US na isang trans woman na nagbihis sa mismong locker ng mga babae, na parang madaming na-offend na bastusan ng mga babae doon. Tapos, yun, ang sabi nga nung mga iba doon na comedian is that, okay, ang mga babae gusto nang sila yung nagtatrabaho. Okay, gusto na kaya nilang magbayad ng bills nila. Okay, very good. Tapos, gusto nila ng mga ganito. So, parang, atang nito? Anong tawag nito? Pardon me if I will sound conservative sa Okay lang. Na parang, na most women, I'm not saying all, na this is for the sake of discussion, most women, gusto nilang patunayan sa sarili nila na kaya nila, gusto nilang pakita yung mga ganito, na to the fact na most males in their lives, ginagawa yun para hindi na sila maging, na parang madaming mga taong nagsasacrifice to be strong, independent persons for them, not just women, and not just for women na lang, even as bata pa tayo. Madaming mga taong nagpupursige na for them to be strong, independent. Para sa part naman natin, we can focus on something else na more on expressing ourselves. Hindi na natin kailangan dumating sa point na we have to be strong and independent. Opo. So, on your case, as a woman, so madami na akong nararant, baka kung ano ng mga sabihin ng audience natin, pero okay lang yan. So, on your case, Dustin, as a modern woman, ano sa tingin mo ang
magandang values na meron ang modern women ngayon. At the same time, ano din naman yung mga values ng nakaraang generations na dapat dalhin din ng modern woman ngayon. Kasi I believe that I believe that minsan may mga tao na sinasabing basagin natin ang tradisyon. Pero sometimes believer ako na there are some traditions, there are some values na kailangan i-preserve. So on your case, ano ba yung value ng isang modern woman ngayon? At ano yung mga pwedeng dalhin ng from the previous generation na ngayon? Para sa akin, yung value ngayon ng mga strong independent women. Ano po, yung kaya nila yung sarili nila. Yung hindi sila aasa sa lalaki. Kaya nilang mag-provide on their own, yung ganun. Para in case na, for example, ngayon kasi ang hirap ng hagilapin ng tunay na love eh. Kapag iniwan siya nung guy, kaya niya sarili niya. Kumbaga, makukuha mo yung talagang gusto mo na lalaki, hindi yung kailangan mo na lalaki. Ganon. So, mas masaya yun yung gusto mo. Kasi kaya mo sarili mo. Ang pangit nung yung kailangan mo lang, hindi mo gusto. Ganon. Tapos yung sa naman, yung sa dati na dapat hanggang ngayon nandun pa din. Siguro yung yung maging pa din, humble. Kasi ngayon iba na yung atake ng ibang babae. Yung masyado na nilang kinakain yung guys. Like, okay, kaya ko yan. Kahit hindi naman. Kaya ko to, kaya kong ganyan. Like, dapat mag-accept pa din ng ng help, ganun. Na kapag hindi mo naman talaga kaya, sabihin mo na lang. Sabihin mo na hindi mo kaya. Kasi ngayon masyado nang ma-pride eh. Parang nag-aamoy ego na din yung cologne nila. Ano? Yung cologne. Ay, gusto ko yan. Kasi mostly pag may lalaking maigo, ang expression ko dyan Amoy. ang bango ng cologne mo. Amoy ego. Oo. Yung tipong compliment na sana, no? Wow, ang bango mo. Kasi oh my God, ang bango-bango mo. Talaga, amoy ego. Ay, Ano pa bango mo? Ay. ego. I think, I can agree with you on that one, na kung saan, alam mo yun, na before ang traditional, bakit wag naman, ayoko na gamitin yung traditional women. A previous generation of women, ang trait sa kanila is that they're mostly, I think it's, aside from humble, they're also very transparent din. Opo. Na kung saan, what they feel is what they say. Hindi nila yung, galit ako, hulaan mo. Ay, gano'n. Galit ka ba? Hindi. Oo. Ginagawa natin siyang katatawanan actually. And parang we take it into humor and that's good din naman. Pero yung, if you're in the actual conversation with a woman, tapos hindi masabi na clear yung I don't know, maybe from my own understanding lang naman, maybe I'm wrong. So may mga ganun talagang cases. Kasi ang isa rin naman na hindi ko rin na-shock din ako is that parang yung pagdating sa gender roles binabasag. Opo. Na parang again, call me traditional pero I see gender roles as something na beneficial din. I'm not saying na pag lalaki ka, magtrabaho ka, babae, kusina ka. I'm not saying it exclusively like that. Na kung saan, if, alam mo yun, women are seen as more caring than men. I think that's the common one. And I really do believe in sa ganong tingin ng karamihan na mas caring talaga ang mga babae most of the time. Na kung saan, I've seen this with my parents, so I really don't know sa experiences din ng ibang taos. But, let's say for example, naglinis si mama ko ng bahay. Tapos, ang ginawa ni papa ko, siya yung nagluto. So parang, technically ang pangluluto sa mga babae din. Pero alam mo yun, if you see your partner doing a particular task or doing a particular role, then your job is to fill up the roles na hindi niya nagagawa. Opo, tama. So parang gano'n, no? Halimbawa, nagluto ka, ikaw maghugas. So parang it's a give or take na nagugulat ako na ang ginagawa kasi natin ngayon is that binabasag natin yung roles entirely to the point na hindi mo na kayang kapag if the situation demands it, hindi mo na siya gagawin. I've known someone, hindi ko na papangalanan, pero okay na kami, friends na kami ulit ngayon. Oh my God. Friends na kami ngayon. Pero I've known someone na kung saan
lahat kami may ginagawa. Tapos siya yung inassign namin magluto. Kasi maganda naman talaga siya magluto. Ang sarap niya magluto. Tapos biglang ikaw okay lang ba ikaw magluto? Tapos sabi, kasi babae ako, papalutuin nyo. Ginanon kami. Sabi tuloy na sa namin barkada, o sige, ikaw na lang dito, ako na lang magluluto. So parang, just because you're being given a role na kung saan, it's not really, hindi siya limited sa role mo. Pero sometimes, you have to embrace that each and every one of us has a certain role. Opo. Na if you're a man, you're seen as more of a provider, you have to fill that role. Na if you're a woman, you're seen more as a nurturer. As much as possible, at least be the nurturer na kailangan ng, hindi lang naman ng partner mo, but the people around you din. Na sometimes there are good things in establishing specific gender roles na hindi sa task-based. Opo. Kasi pag task-based talaga, there's no gender on that. Pero nakaka-turn off din nakaka-turn off ang babaeng hindi marunong magluto. Nakaka-turn off din ang lalaking hindi marunong maglinis ng bahay. Nakaka-turn off ang lalaki. Kasi Basic skills kasi siya. True. 'Di ba? So hindi mo kailangan maging babae or lalaki Para matuto siya. magluto. Oo. Pero yung emotional support, yung mostly mas magaling ang babae sa emotional nurturing, ang lalaki naman mas magaling sa rational decision. So parang it's a perfect balance na hindi nakikita ng mga tao na this is a mantra talaga na sinasabi ko sa mga estudyante ko din, is that we're so focused on being our individual self. We're so focused on standing up for ourselves. We're so focused on being different na hindi natin nakikita na what binds us together with other people. Now, lagi natin tinututukan yung differences natin sa isa't isa, pero never natin na pag-uusapan kung ano ang common natin sa isa't isa, na mas maganda naman na pag-usapan natin anong parehas natin, mas dun nagbe-build yung relationship natin with other people. Kaya nagugulat, nasyushock lang. Tama naman. I really agree with that. Kasi palaging parang ngayon, parang lahat kakayanin na ng babae. Like, minsan ganun ako, like, ako na dyan, kaya ko to. Ganun. Like, paminsan-minsan, okay din naman okay kasi talaga yung combination ng babae tapos lalaki. Kasi nga, ang babae, when it comes to emotional support, mas malakas ang babae mag-handle ng mga stress, ganon. Ang lalaki kasi hindi. Like, kapag na-depress sila, talagang depress sila. Oo, pag depress ang lalaki, hindi lalaki ang lalapitan niyan mostly. Opo. Babae. Ang babae naman kapag depress, madaming pace yan Kunwari, depressan, ganun. Tapos after nyan, maiyak, ma-make up. Okay na. Ang lalaki kapag, iniipon kasi nila Talagang iniipon nila yung emosyon nila. Tapos hanggang sa, feeling nila sasabog na sila, ganun. Ang babae, hindi May parang, sabihin natin na, sapin-sapin. May stage yan. Pero may mga babae din na iniipon yung emosyon nila. Lalo na kapag walang nasasabihan. Pero kapag mas magaling magdala ang babae. Mas tolerant ang babae. Pero sa isang relationship, mas kayang mag-handle ng lalaki ng relationship kaysa ng babae. Kasi ang babae, impulsive yan Masyadong nadadala ng emosyon. Like, kunwari ay nagselo siya. Tapos yung pagsiselos niya naman walang basihan. Pero dahil nagalit na siya, paninindigan niya. Sabi, sige. Pag sumagot yung lalaki, sige, break tayo, ganun. Pero may mga lalaki din naman na impulsive din magselos. True. Na minsan nga masakakabuiset magselos ang lalaki. May kilala akong ganyan. Huwag na natin pangalanan. Kasi, to be honest, masakakabuiset magselos ang lalaki na at least ang babae, kapag nagseselos siya, may mga pruweba. At pwede mong masuyo. Actually, from experience, pag nagsiselos ang babae, nasusuyo mo pa siya. Pero kapag lalaki ang nagselos, ang tigas. Alam mo yun, yung tipong question yung buong pagkatao mo kapag nagselos ang lalaki. Kaya parang, hindi ako fan ng sinasabi natin na, pag nagsiselos ka, mahal mo yung tao. Naku po, pag naka-encounter ka ng irrational na selos, hindi cute ang irrational na selos. Naalala ko si Pastor. Na? Nagselos siya. Yun. Oo, yun. Kagaya nung ganun guys, ang pangit. Hindi cute. Hindi siya cute. Niro-romanticize natin ang selos, pero
if you're in the situation na kung saan nandun ka talaga, na pinagdududahan ka, na parang ano yung common na justification ng selos, na it shows that you really want the person and you care for the person. No, kasi No. ako nga nagsiselos ako dun sa jowa ni Juan Carlos. So, nagkikare ako talaga sa kanya. No, hindi yun totoong ganun. Hindi ganun yung concept ng selos. Ang pangit pati kapag selos kasi may mga lalaki na sobrang seloso na wala na sa hulog. True. Like, may friend ako, Ano natin pangalanan? hindi ko pa pangalanan na. May friend ako, which is, hindi ko na siya friend ngayon. Kasi ayoko ng sakit sa ulo. Like, may boyfriend siya, tapos yung boyfriend niya is, pinipigilan siyang magtrabaho. Huh? Yes, Seryoso? guess what? Anong reason niya? Ang reason niya, makikipaglandian ka lang dun sa mga ka-workmates mo. Ganon. Kaya nga nag-working student yung friend ko para masustain niya yung tuition dun sa school. Kasi hindi naman kaya ng parents niya talaga na yung tuition doon. Kasi private hindi naman siya makapasok sa CN kasi nga close na yung yung Applications. pagtanggap. Oo. Tapos nagulat ako, pati pag-aaral niya pinastop. Kasi sabi daw ay makikipaglandian lang dun. Tapos ang pangit lang nun kasi wala kang tiwala dun sa partner mo. Like, kung ganun pala yung nakikita mo, and kung may partner kayo na gano'n, na seloso na, sabi na, wag ka mag-work kasi makikipaglandian ka lang ganito, ganyan. Hindi na love yun. Obsession yun. Irrational na talaga. Yes. Parang inuun ka na niya as bagay. Hindi na as partner niya. Hindi ganun yung pagmamahal. Kasi kapag mahal mo yung isang tao, mamahalin mo din yung mga ginagawa niya. Yes, na kaya nga partner. Part mo siya. Di ko alam kung saan nanggaling yung ner, pero part niya, yung part mismo. And pag ang lalaki talaga nagselos ganun, kasi from experience ko din, kapag babae ang nagseselos, Ang daling suyuin. kahit madaling suyuin, pero kadalasan, yung alam mo, legit talagang selos, minsan, may ano tawag na to? May basis talaga, na let's say, may nakita ka niyang may, yung parang very sweet ang approach mo sa isang tao, talagang magsiselos. May basis talaga siya. Minsan ng lalaki, sino yan? May makausap yan. Pero pag babae, sino yan? Bakit mo yung kausap? Baka, May time ko mag-explain oo. Kapag ganun yung babae mag-accuse, minsan baka may nangyari sa kanya na ganun yung case. Na Opo. mas may hugot sa nakaraan ang selos ng mga babae na. Kaya minsan mas mahilig, ang phrase baga ng mga karamihan ng mga kababayan, lahat talaga ng lalaki mga manloloko. Kasi, Generalize na naman. generous na naman. Kasi sila, for sure, laging naloloko. So parang, Opo. you cannot blame them na maging bitter ng ganun. Kasi may mga cases talaga na mga lalaki manloloko. Joke lang. Di naman lahat. Ako, nagselos din ako once Oo. Actually, mali yung pagselos ko. Paano yung pagselos mo? Kasi wag ko na banggitin kung sino. Nagselos ako, birthday niya. Tapos, nakita ko, nag-story din kasi ako na happy birthday, yan na. ganun. Tapos, hindi niya shinare sa story niya, ganun. Pero, may nakita ko specific girl na shinare niya. Tapos, sabi ko, bakit kasama mo to, nagpapa-haircut ka, tapos binibidyoan ka pa. Ganun, tapos sabi ko, bakit kailangan mag-comment ka pa ng ganito sa post niya? Tapos, ako naman kasi, kahit emotional, ang gusto ko palagi is clear communication. Kasi naman. kapag may communication, maayos lahat So ako nakikipag-communicate ako. Tapos sinabi ko sa kanya, tumawa siya. Yung pala pinsan niya, Diyos ko. Kaya, tawang-tawang sa sarili ko noon kasi pinsan niya pala, hindi siya nagsabi. Oo, dapat nagsabi na lang siya. Actually, naiwasan na lang yung kapag... Opo, like pwede magsabi na, uy, pinsan ko to, bumati sa akin, ganito, ganyan. Ganon. Tapos yun, natatawa lang ako pag naalala ko. Parang yung mga embarrassing memories na lang yan eh. Diyos ko, yung pag naalala, minsan kumakain ako, naalala ko. Nahiya ka sa sarili mo. Oo, nahiya talaga ako sa sarili ko. At sa akin, kailan ba ako nagselos nun? Sa akin din, pag ako kasi nagseselos, dati nababad trip sa akin before yung iba kong partner says that, hindi talaga ako naselos na kasama ko si ganito, sasabihin ko lang, okay, make sure na sa public lang kayong dalawa, tas, uy, ganito, wow, may nakita kong may kachat si ganito. Kasi sa part ko naman kasi,
ang justification kaya di ako masyadong naselos is that if lolokohin mo ako, so be it. Opo, nasa kanya naman Oo, yun. pero one time talaga, alala ko yung nagselos ako noon. Kasi, nag-uusap kami. As in, magka-chat, nagkatawag, ang sweet namin sa isa't isa. Mas makikita ko sa social media, pumapatol siya sa mga post din. Alam mo, sa comments, sa mga post siya, para nakikipag, din siya sa social media. Tapos, kinonfront ako siya, sabi ko, parang hindi ata ako komportable sa ganon. Hindi ko sasabi nagsiselos ako, pero sa akin, hindi ako komportable na kung paano tayo mag-usap privately, parang Ganon ka din sa iba. Lalo na sa public, sa social media. So parang hindi ko talaga nauyunan yun. Tapos sabi niya, ay bakit naman? Kasi nakikipagkaibigan lang naman din ako. So parang nung nasabi niya sa akin, hindi na ako nakipag-argue. Kasi sabi ko, okay, so iba pala ang priorities nito. Tapos one time na nagselo sa akin yung dati kong ex na valid na nung ko lang na-realize pero during that time hindi siya valid para sa akin. Late nung nag-mature ka. Iba talaga pag na-realize mo pag nagma-mature ka na yung mga kalokohan mo nung bata ka. Na-realize ko na ako yung mali kasi malapit na yung birthday niya noon. Tapos para nagre-request siya na mag-get together kami, which is I agree. Enjoy ko yung birthday niya noon. Tapos ang tawag nito, on my end, parang nakita niya ako sa school na may kausap. Though walang something doon sa kausap ko, parang very dikit kaming maupo. So parang, yes, nung time na yun, sa part ko naging defensive ako, malinaw, magkatabi lang naman kami, nagsiselos ka. Pero looking back, sinabi ko, what if ako yung nandun sa case nung ex ko? Tapos nakita kong katabi ko yung jowa ko, may kadikit, as in dikit talaga yung upo doon. Oo, yung tipong, oo nga no. sabi ko, oo nga no, I made mistake. I was wrong. Kaya nung wala na kami, eventually, na-realize ko na ako yung may mga mali talaga sa buhay. Nag-email ako sa kanya na I am so sorry for everything. Oh my God, umabot sa email. Nag-email na ako kasi block na talaga. Ganyan, tama. Oo, naniniwala kasi ako na kapag ex, Naka-block ka na? block ka talaga. I-email mo na. Hindi ako yung block. Ay ka, nag-block. Ako din kasi nakipag-break nun. Kaya, naniniwala ako na kapag ikaw yung nakipag-break, dapat ikaw yung mag-block. Kasi parang, hindi maganda sa breakan mo na ikaw yung nakipag-break, hindi mo blinak, tapos bilang ka magpaparamdam sa kanya, out of the blue. So parang, Kaya pala ako blinak. ay, huwag ka naman ganyan. So parang ganun. Nakakaliw lang talking about this one. Parang, na-open ko din yung sa ganung so, usapan kasi yun nga sa totoo gaano ba kahirap ang dating scene at someone your age kasi sabi mo kanina 20 years old ka pa lang so how's dating sa ganitong generation at your ang age hirap. paano mahirap Kasi ngayon kasi is ang hirap paghilapin ng tunay na intention, yung pure intention. Ang hirap paghilapin ng pure love ngayon kasi ngayon sa generation namin, ang gulo nila. mm-hmm. Alam mo yung ang dami nilang kung ano-ano. Like, hindi ka naman pala gusto, ayaw mag-commit. Tapos, paikot-ikutin ka. Like, sasabihin na, nag-i-exchange kayo ng I love you, ganyan. I miss you, ganyan. Tapos, at the end, ayaw pala niya ng commitment. So, para saan? Tapos, tatanungin mo ko kung ayaw ko na. Like, bakit pa ako ma-continue kung ayaw mo ng commitment? Gaslighting yun Yes, like, very ang tindi mang gaslight ng mga ganyan. Tapos may pa yan, may mga atake pa yan na gusto ko nila kasi gusto nila pang post sa TikTok. Ganon. Meron. Like, trendy yung face mo. Good looking ka. Go ka, pang TikTok ka. Ganon. Ngayon, mostly ganyan ngayon sa generation namin. Tapos, ngayon kasi ang pangit nung setup na kung gusto niya, gagawin niya. Ganun. I think that's the common post na nakikita ko rin. Na Actually, if he wants to, he will. He will, ganun. May mga kasi, for example, when it comes to gift giving, syempre ang guy, gusto niyan ibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Pero kasi, it is not possible. Kasi may mga priorities din sila, ganito, ganyan. Tapos, yung sinasabi palagi na,
kung gusto talaga niya, gagawin niya. Like, ganun. Kung mahal ka talaga niya, mararamdaman niya ganun. Hindi. Kaya nga may communication eh. Kasi, may mga guy na hindi nila nare-realize na gusto mo yon, gusto mo ganito yung gawin nila. Pero, hindi nila alam. Not until you tell them. Diba? Nasabihin mo sa kanya na, halimbawa, hindi ako komportable na kasama mo si ganito. Ganon. Which is, kapag nung sinabi mo naman is nabago, 'di ba? Like ganon, hindi naman palagi na may mga tao kasi na hindi malakas ang intuition at saka energy reading. Oo. Ganon. Usually kaya kailangan mo ipamukha sa lalaki na minsan Kailangan mo magsalita, kailangan mo sabihin kung anong gusto mo. May mali sila, Opo. ganun. Na parang ang ayaw din ng lalaki na parang ina-accuse mo din sila. Oh. So sa part parang seryoso, ganun pala, no? Ganon na ngayon ang pangit. Diyos Kasi ko. sa part din naman sa babae din naman. Nagiging tayo ngayon. Ay, hindi kami nagiging sexist for clarification Opo. lang. So, yun nga, very crucial ang mga posting sa social media, especially sa babae kasi parang, alam mo yun, the more you make yourself available, so parang it's harder for you to discern kung sino talaga yung gusto ka. Kaya nga yung sinasabi mong intentions are not clear kasi you're not making it clear na, nag-share post ka na, ay sana all, kailan na kayo makaka-experience ng ganitong love life. Tapos may nag-PM sa'yo na, hi, pwede ba kitang i-take out sa ganito? Parang on your case, sa part ng babae, bakit ko ito nasabi? Because I had a friend who opened it up to me na, kaya hindi na daw siya nag-shared post ng mga ganito kasi karamihan na nag-PM sa kanya, mukha namang decente, pero meron siyang doubts kasi nga baka daw piniem lang siya dahil sa shared post niyang ganito, sa shared post ng ganyan, na nag-shared post ng kalibugan, may mga nag-PM sa kanya. Diyos ko. Oo, tapos parang nag-PM ba to dahil dun sa post ko ng kalibugan or gusto talaga ako. So parang, nung di na siya masyado nag-shared post ng ganun, may nakilala siya na may message talaga siya, tapos nag-usap talaga sila. Tapos naging pure hanggang ngayon, masaya na yung relationship nila. So parang, sana all. the more you make yourself readily available on social media, the cheaper you look. Maybe that's not the case, pero yun ang nagiging impact kasi sa karamihan na, lagi naman tong ganito. Ay, parang chipipay ang tawag. So, parang, hindi siya healthy, lalo na kung ang dating scene is a modern. Lalo na yung pagpo-post din, may away yung magjowa. Ay, ang pangit. Tapos ipopost mo, ay. Tapos after nun, magbabalikan. Oo. Oh my God. Tapos, meron pa nag-break, siniraan pa yung partner sa social media. Parang, if something happened na hindi naman kaaya-aya, Alam mong ikasisira niya. alam mo sa kasira, just stop. Yun na lang yan. Yes, yung tipong, I don't condone cheating. I don't condone cheating. I condone cheating. condone Ayoko ng cheating kasi, yun nga, I made those mistakes before. Parang ayoko nang gawin din. Di rin maganda talaga. Pero yung, alam mo yun na, if I saw someone post na, yung jowa nila, nanloko, tapos crucify ng social media. So parang, ang hirap naman din sa part nung lalaki. Let's say, yes, nanloko nga siya. Yes, masama talaga yung ginawa niya. Pero it's harder for the person to redeem themselves. Na parang hirap makabawi sa ganun na. Kasi nilagay mo siya sa ganung Sitwasyon. sa pedestal na ang tingin na sa kanya ng buong mundo is that Manluloko. kahit na nagbago siya. Kaya nga, let's say, kaya ngayon, tingnan mo si Derek Ramsey na yes, kahit sabihin natin, okay, self talagang babaero talaga siya, daming mga niloko siya. Kaya yung reputasyon mo as babaero, kasalanan mo din naman talaga. Pero at least sa kanya, hindi baga siya hindi pinapublicize ng mga excess niya, yung mga kalokohan niya. Siya na yung gumawa nun sa sarili niya. Oo. Na let people dig their own graves kapag sila yung may pagkakamali. Pero yung kapag nagkamali na, tapos you have no choice but to post it on social media, that's bad. Unless talagang nagnakaw sa'yo, gumawa talaga ng krimen. Oh my God, sino to? Kumuha ng cellphone ko nung alas 12 ng madaling araw. Okay lang yun. Yung ex ko, nilakaw yung tablet ko, nakipag-break lang, nilakaw yung gamit ko. Kaya shout out kay tinakbo yung NMAX ko. Yan, okay lang yun. Okay lang yun. Talagang that's... Kailangan mo yung... Lalo kung naglabas ka ng pera din ng kay laki-laki, okay lang yun. Pero yung just the simple conflict lang. Para lang mapil mo na mas better ka. Oo. Na parang kumampi sa'yo yung mga tao, hindi rin naman maganda. Ang pangit. But if it's abuse, na talagang legally criminal yung ginawa, binugbog ka. Hinahanap ko si ganito kasi binugbog ako. Oo, you can post that. Pero Pwede. yung simple infidelity lang, Yes. you keep it between yourselves na lang. Kasi, alam mo yun, parang mahirap din na ipurso ka
kapag laging lahat ng ganap ninyo, Like pinopost mo sa SOCMED. Like, for example, ganun ka. Sa tingin mo, may susunod pa na gusto kang gawing girlfriend kasi... May takot sila. No, matatakot na sila kasi ginawa mo nga dun sa ex mo eh. So, gagawin mo din sa No, akin. na at least ikaw ba, once na magka-boyfriend ka, would you be the person na laging nagpo-post or yung tinatawag nating low-key pero alam nilang may jowa ka? Siguro ako, ma-post ako sa story. Pero yung post na post talaga, hindi. Pero kung siguro, kung Kung pala rin. Yung ganun. kung pagpapalain ako, for example, may maging jowa ako in the near future na talagang sure sa akin, tas talagang match na match kami. Why not, 'di ba? Pero kung yung mga yung halos araw-araw ipopost ko na ganun-ganun, no. Ayoko nang ganun. Gusto ko low-key lang kasi tawag dyan, nauusog. Nausog nga last time. Oo. Yun lang. Nausog seryoso? last time. Kasi pinost mo Kasi ba? pinost ko siya. Pinost ko yung namin, TikTok namin sa story. Oo. So, nausog. Sabi ko, ang dami nagwi-wish kasi. Kasi nung pinost ko yun, ang dami nag-comment na lalaki na nag-PM nag-PM sa akin na, ay, sana mag-break kayo, ganun. Sabi ko, my God, syempre, yung energy baga naiipon. Ayun, nag-manifest ngayon. Diyos ko. Grabe naman yung ganun. Grabe, kasi hindi man sa like, okay naman yung mga guy. Kaso kasi, kapag ayoko talaga, ayoko magbigay ng false hope. Oo. Na ganun. That makes sense. Mas maganda na the clear it is, the better. Kasi, alala ko before, nung nagdi-dating pa, actively dating ako, kapag may gusto kong babae, talagang didirektahin ko, okay, I like you. Can we get to know each other? Grab some coffee. Dalawa lang yan. If yes, okay, let's set up a meeting. Pag no, di okay. Okay, at least Parang, nasabi. At I never wasted their time, hindi nasayang din yung oras ko. Tama. Pero kinaka-bad trip ko, kaya siguro naumay din ako sa dating scene, is that, let's iniyaya kita, okay, I like you, let's go out on a date, parang ganito, let's get to know each other. Tinanggihan mo ko. Tapos, miniyaya ulit akong isa. Tapos, let's say ikaw, nalaman mong niyaya ko tong isa. Gulat ako yung sinasabi nito, si PJ, babaero yan. Kasi, nagtanong sa ganito, sabi ko, bakit? May naging relasyon tayo? Sa isip ko, sabi ko, wala naman, hindi naman nga. Grabe, ang OA ng ganun. Hindi ka nga pumayag sa initial invitation ko. I respected it. Dumistansya na ako sa'yo. Then, I moved on. And yet, sasabihin mo Tapos may ririnig akong ganun. Pero nung time, nung nakarating yan sa akin, kinonfront mo hindi ba? No. I never defended myself sa ganun. Kasi, Tama. it's not true naman. So, parang the more I defend it, the more attention na binibigay ko sa sarili ko, hindi na. So, parang, after that, di na. So, parang, simple lang naman eh. Kung gusto mo, ayaw mo. That's it. Close doors. Parang, Tama. you move on na, di ko alam, siguro maybe hindi pa masyadong exposed sa ganung environment dito sa Daet, pero that's not the case. I digress. Before we end, kasi, ano tawag nito, napapasarap yung conversations natin. Yeah. Before we end this one, first of all, thank you so much for this wonderful conversation na, yun nga, first setup na ganito, and actually, totoo ka, mas chill nga yung ganitong usapan. True. Very natural yung conversations natin. Na parang hindi siya nakaka-pressure yung usapan. Kasi Ang chill. na-imagine ko before kung nasa coffee shop tayo, Sa rustic, kung may mga daladaan na tao. nasa studio, so parang mas hindi tayo makakabelo ng ganitong usapan. So, yeah, ang ganda ng ganito. And thank you so much for, alam mo yun, pumayag ka ulit despite na ilang beses tayo na-cancel before. Sure. And hopefully maulit ito. Yeah. Pwedeng maulit, kahit 100 times pa. Ay, that's good. That's a good thing naman. Actually, sabi ko nga, pag sumikat ako, mapa-interview ako sa'yo, sa pilitan. Uy! Actually, yung tipo, may sabi sa akin nun. Sa pilitan. Sabi sa akin before. Hindi ko na sabihin kung sino yung artist. Ay sa akin, Sir PJ, pag ganito, interviewin mo ako ha kapag, sabi ko, okay, hindi ba ako tatanggi dyan? Ganun yun. It's fun to see the guest na nakakausap ko grow na, as in, nakaka-proud. Lahat talaga ng nagiging guest ko, sinusubaybayan ko after the interview. Tapos nakaka-proud yung growth nila. Tapos, yun nga. Kailangan kong galingan. Uy! Wow! Na-pressure! Na-pressure ka, no? Kasi parang, lahat ng na-interview ko, ang gaganda na ng... My God, baka may swerte ka. Yung nga sabi ni Sir Jan Dayaon. Feeling ko meron ka talagang something. Na wag naman, I hope it's something bad, pero yeah. Hindi something bad, something good.
Yeah. Best friend mo yata si Lady Luck. Sana pumanig na siya sa akin. Pumapanig siya sa mga nakakasama ko eh. Eh di kung pumanig naman siya sa akin, Dire-diretso na yan. syempre, I will return the luck. Dalag? Uy! Gusto ko yan. Ganun yun. Darating na lang yun. And parang there's no rush naman. Kasi, yun nga, before we end this episode, I'll give the floor to you. Meron ka bang gustong i-plug, i-share, messages for our audiences? So, hi everyone. Ito ulit ako. Follow nyo ako sa TikTok, guys. Ay, hindi, ko talaga yung TikTok ko kasi nagsishare din ako doon ng kung ano-anong bagay. So, gagamitin ko na yung platform ko para ilabas yung mga tawag dyan, yung mga alam ko, tapos para matuto din kayo. Tapos, meron akong favorite na quote na lagi kong nilalagay kada notebook ko, first page ng notebook ko. The best preparation for tomorrow is doing your best today. So, dapat ganun palagi. So, yun lang. And with that said, this is your host, PJ, and we will see you all on the next one. Bye-bye! Bye!